Hi Aquarius, kumusta po kayo? Welcome po. Welcome back sa mga bumabalik po. Welcome sa mga bago, pati na rin po sa mga cross-watchers. Hello po mga ating dude. Ito po ang inyong March 2023. Sa lahat po ito ng mga Aquarius. March 2023. Spirit Team. Ano pong mga mensahe, importante at makapangyarihang mensahe para po sa mga Aquarius ngayon pong March 2023. Aquarius, March 2023. Ano pong dapat malaman ng mga wow, if you believe, wow, if you believe, mga ating dude, if you believe, oops, within the next few months, kung maniniwala ka, hintay-hintay ka lang, ilang buwan lang. Pero ika-clarify natin, approximate lang time frame hingi tayo sa spirit team ko kung mga ilang buwan kaya yan, approximately, mga ilang buwan kaya yung hihintayin po ng ilan po sa inyo. Yes! Wow! Confirmation! Validation mga ating duty na nyo to. Yes! Okay, so may yes na kayo dyan. Sobrang positive po yan na mensahe. Maring naghihintay ka ng sign o sagot ng universe, may tinatanong ka. Reconsider. Yan. Reconsider. If you believe, at yes po yan. Clarify natin, Spirit Team. Mensahe po para sa mga Aquarius, March 2023. Aquarius. Okay. Thank you po. Mirror. May mirror po kayo dito. Mirroring each other, self-image, relationships reflect our wounds, introspection, girl talk, time with friends, moving on happily, single, living in the moment, having fun. Wow. Photograph. Yan, photograph, looking at your photos, missing you, nostalgia, make new memories. Photograph. The golden mirror. Hala. Dalawang beses na tong mirror na to pa. Significant po ang ilan po sa inyo. Maaring kayo po yung tipo na mahilig po talaga na tumingin sa salamin. Self-absorbed, narcissist, one-sided relationship, love bombing. Pagtabi na natin tong dalawang mirror na to. Pero nakita ko dyan mga ating dude ay meron pong mga may mga gustong gumaya sa'yo, mga copycats. Hammer, sabotage, rebuilding, interrogation, repetitive, persistent, working on it. Okay. Thank you po, Spirit Team. Nostalgia. Missing you. Maring napapanaginipan mo yung taong nakakamiss sa'yo. Bigla ka nalang magigising. Bigla ka maalimpungatan sa madaling araw. Gigising ka. Napapabangon ka. Okay. Four of Swords. Okay. So, meron pa ditong additional na mensahe na kung meron kang ginagawa at silent, okay? In silence, yung may ginagawa ka na hindi mo pa binobroadcast, hindi mo pa pinopost, inaayos mo pa, ginagawa mo pang lahat, yan pinupukpok, meron dyan, meron din na revise, may nire-revise ka, ano man po yung ginagawa ninyo, no? Trabaho, career, creative projects, hindi mo pa siya ma-post or hindi mo pa siya ma-submit dahil, or hindi pa totally, ngayon hindi pa tapos, may for kasi ay foundation, may inaayos ka pa, no? May pinapatatag ka pa na foundation, inaayos mo, o kaya ay inuulit, may energy dito na revising o may pagbabago or may plano na babaguhin. Okay, so magpapalit, maaring magbago ka ng plano o ng strategy, basta may ginagawa ka na hindi mo pa lahat, meron pang impormasyon na hindi mo pa masabi or may post. Okay.
Basta working on it. Kung ang ilan po sa inyo ay maaring nagpo-follow up na yung customers, yung kliyente po ninyo or yung boss po ninyo nagpo-follow up na at ang sagat mo ay ginagawa mo pa, inaayos mo pa, or meron ka pang may revision ng ilan, meron kang ginagawa na nakailang revision ka na. Okay, kasi gusto mo talagang perfecto or sobrang detalyado. Yung walang mali. Okay, 10 of wands. 10 of wands. Oops, hala, nakita niyo yun. Kung paano siya lumipad. 4 of cups. 10 of wands. 4. Dalawa na yung 4 po ninyo, no? Angel number 444. Maaring significant sa ilan. Okay, dun sa within the next few months, ang nakita ko dito ay maaari po na may tinatrabaho kayo 10 months na, or may deadline kayo na kailangan matapos ng within 4 to 10 months. Meron din po na hinihintay po ninyo na maaring pera po ito, no, or magandang balita. Kasi yes positive ang yes. Yes po yan, no, mga ating dude, na approximately within the next few months. Yung time frame na naririnig ko dito ay 4 to 10 months. Okay, so huwag kayong mainip. Yan, mabilis lang naman ang araw, mabilis ang panahon, mabilis lang ang 4 months. Kahit pa 10 months yan, malaki din naman yung darating sa inyo. Kung ano man po yun, napakaganda. Kasi yes yan. So if you believe, reconsider, merong offer. Okay. April, naririnig ko dito. April o kaya 4 to 10 months. Meron kang i-reconsider. Meron kang susubukan na maaaring tinanggihan mo na dati na offer, opportunity. Knight of Pentacles. Okay, so dito yan sa 4 of Cups. Meron pong nag-offer po sa inyo na napakaliit lang ng profit, o yun talagang alam mong mahihirapan ka physically, emotionally, mentally, ay exhausted ka, at hindi maganda yung sweldo, hindi maganda yung kung paano makuha yung pera. Sobrang pahihirapan ka sa kakaparanggot. So nagdadalawang isip ka dyan, or hindi mo, kasi ang 4 of Cups ay naniniwala ka sa divine timing, naniniwala ka na bibigyan ka ni God ng mas maganda na offer, yan, o opportunity. Kaya naghihintay ka pa. Okay, kahit nandito na, kahit may offer na, may nag-aalok na sa'yo, or may nag-email na sa'yo, or may mensahe ka na natanggap, nag-text, yan, pero wala ka pang sagot, or nireject mo na. Okay, so maaari din ito yung sinasabi ditong reconsider, na maaring hindi mo gusto yung offer o yung kung ano man po ito, no, na inaalok sa hindi mo gusto, na maaring i-reconsider mo ito within the next few months, 4 to 10, approximately mga 4 to 10 months po yan. Wala siya, 4 na naman. 4, 4, 4. 4 of Swords, 4 of Cups, 4 of Wands. So air, water, at fire. So maaring sila yung makatulong, ang ilan po sa inyo, yung mga energetically, may makatulong po sa inyo na yan po sa trabaho po ninyo, nakita ko dito. Pero commitment ito, maaring hindi lang ito sa trabaho o sa career o creative project po ninyo mga ating dude, pati na rin po sa romantic, yan po, relationship o engagement, wedding, marriage. Ayan po mga ating dude. So meron po kasi may narcissistic, self-centered, merong makasarili, narcissistic, meron din po dito na narcissist, o meron din pong one-sided relationship na
ang ilan po sa inyo matagal na po kayong stress, pero dahil nga mahal na mahal nyo, hindi nyo kayang iwanan, or hindi nyo kayang bitawan, or dahil siguro sa may connection, may mas malalim na connection dahil meron po kayong anak or mga anak sa tao na to, kaya parang tinitiis mo lang yung stress mo dyan, or maaring matagal na yan, no? Ang ilan ay 4-10 years na, no? 4 to 10 years na po na nagtitiis sa romantic partner, alang-alang sa bata or mga bata. 8 of Pentacles, wow! Ang number 8 ay napaka successful po nito, no? At yan po yung working on it. Ayan, narinig ko dito. Hala! OMG! OMG mga ating dude, tingnan nyo to. Tingnan nyo si Manong. Ayan, may martilyo siya. Tapos ito may martilyo din dito. Tingnan nyo kung gaano talaga nagsisynchronize yung energy, na kayo po ay lahat ng ginagawa po ninyo, ginagamitan nyo man ng inyong skills, ng inyong talent, ng mga kamay po ninyo, sipag, yung tiyaga po ninyo, yung dedikasyon po ninyo, at napakagaling po ninyo sa details. Yan po. Ultimo kalit-liitan detalye, napakaingat mo talaga, maganda yung mga produkto mo o yung services mo. 8 of Pentacles, nag-iipon ka ng talagang puro trabaho to mga ating dude. At ang ilan sa inyo ay ililipat ang trabaho dahil hindi po maganda, no, stress, at nahihirapan ka sa trabaho mo or sa sweldo. Hindi ka masaya sa trabaho mo sa kasalukuyan. Ay kung maghahanap ka, yes, double yan, no? Double, yes. If you believe, pag naghanap ka, nag-apply ka, ay magkakaroon ka agad ng regular po na trabaho. Okay, sa ilan naman may offer, no, within the next few months na mas maganda pong career o creative project o trabaho po yan. Oh, wow! Martilyo. Yan po. So, working on it, persistent, talagang matyaga po kayo, no? Matyaga kayo. Kung ano man po yung pinagtsatsagaan po ninyo, na pinaghihirapan po ninyo na trabaho, sobrang focus yung energy dito sa trabaho, sa career o projects, yan, proyekto, trabaho. Ano man po pinagkakitaan ninyo. 3 of Wands. Okay, automatic po ito na success. O yan po ay protection na rin po sa inyo ng divine, ng holy, ng Trinity. Meron din pong significant po sa inyo yung 3, o kasi ang 3 ay March din, di ba mga ating dude? Pangatlong buwan, March. Woohoo! Yan po, maaari pong may makatulong sa inyo na yung birthday po niya ay March 3. Meron din po na ang ilan sa inyo nakakita po ng 333, or significant po sa inyo yung number 3 or angel number 333, angelic number, angel number. Meron din pong Leo, maring sobrang malapit sa iyo ang tao na to, no, Leo sign. Yes din yan, confirmation na ikaw ay pinoprotektahan ng divine, ni God, ng universe, ng angelic realm o ng spirit realm, na mga ancestors po ninyo. Maring ancestors, ang isa sa mga ancestor po ninyo ay Leo sign, o talagang matatag yan po, no, nagbibigay po sa inyo na, lalo na kung kayo po ay problemado, maraming nagkakasabay-sabay po yung mga pagsubok o problema po ninyo, nagdodoble kasi mirroring yan. May mga narcissistic din po sa paligid po ninyo, so sobrang chaotic na po ng ilan na chaos o conflicts yung nararanasan po ninyo, ay nandyan po yung inyong ancestor. Binibigyan ka ng katatagan, strength po ito, simbolo ng katatagan, inner power, inner strength. Yan po yon, bigay po sa inyo ng inyo pong spirit team. At paalala din po ito na malapit lang po yung mga ancestors po ninyo sa inyo kung nasan po kayo. Watching over you, binabantayan, ginagabayan po kayo ng inyo pong spirit guides o ng ancestors, ng inyo pong mga mahal sa buhay na nasa heaven na po, no. Family, happy family, rainbow. Meron din po dito na
Yan po, makakatuluyan po ninyo LGBTQIA+, rainbow, o sign din po kasi ang rainbow ng yan po ay abundance, o yung napakaganda po na wish fulfillment. O iyan po ang tingin sa inyo ng mga tao, na kayo po yung kanilang wish fulfillment. Ayan po, or kayo po yung nagbibigay ng saya, ng healing, kasi ito po ay or completeness, parang ganon, nararamdaman nila na pagkasama ka ay kompleto na. Ayan, wala nang hahanapin pa. Okay, hindi na magse-search sa iba. Ayan po. 10. Tala 10 na naman siya. My God. 10. Dalawa na. 10, 10, 11, 11, 1, 1, 1. Ito din po, yung 3, 1, 1, 1 din po yan. Pag nakita po ang ilan po sa inyo ng 111, mag-isip po kayo ng positive, kasi yun po yung mas mabilis po yan magmamanifest. Manifestation na opportunity po yan. Yan po ay sign na mag-ingat din po kayo sa inyo pong i-manifest. Ay iisipin po ninyo na pag nakakakita po kayo ng mga angelic number, katulad po ng 111, ng 333, 444, mga ating dude, ay mag-ingat po kayo na wag mag-isip muna ng mga negative hanggat maaari. Pag mga ganyan po yung nakita ninyong numbers, angel numbers, positive talaga muna. Mas maganda na mag-wish ka na lang, kasi pag nag-wish ka, imposibleng mag-wish ka ng masama para sa sarili mo. Kasi mag-wish ka dahil gusto mo maging maayos yung buhay mo, matupad yung kahilingan mo nga, kung ano yung gusto mo. So, pag-wish, positive talaga yan, di ba? If you believe, paalala dito ng spirit team ko ng angels, if you believe, yes yan. Basta positive. Ayan po. Mag-wish ka, mas maganda na automatic pag nakakita ka ng mga ganyang angel numbers na paulit-ulit. Lalo na sa isang araw, ilang beses ka makakita ng mga angel numbers, angelic numbers, like 444, 888, 333, yan po, or 111, 1111, 1010, ay mga ating dude, wish na lang para siguradong positive. Kasi mag-wish ka ng lalo na sa nakakakita po, or makakakita ng rainbow, napakaganda rin po niyan. Sign po ito na mas magiging maayos, magiging masaya, o magkakaroon po kayo ng masayang pamilya, asawa, yan po, ano man po yung gender, meron pong mga anak. Meron din po ako nakita dito na may hindi po natural yung pagkakaroon ng anak sa iba't ibang paraan, pero yan po yung magbibigay sa inyo ng fulfillment. Kaya sa anuman pong paraan ay itutulungan po kayo ng divine. Yan po, meron po na dadaan po sa yung sa technology or sa science na para po magkaroon ng baby. Pero din po na kayo po ay mag-aampon po ng inyong kamag-anak, o ng complete talaga na yung talagang stranger. Ayan po, mag-aampon pong ilan sa inyo, pero dun po kayo makakaramdam ng fulfillment, ng kabuuan. Yan po, mabubuo na po kayo. Maaring gusto nyo po talagang magkaroon po ng buong pamilya. Yan po. Maaring ang ilan ay childhood dream, o wish mo na ito na magkaroon ka ng buong pamilya ng totoo, yung talagang masayang pamilya, dahil ang ilan po sa inyo ay napakabata nyo pa po nagkaroon ng mabigat na responsibilidad, na maraming responsibilidad, kaya hindi mo naramdaman talaga yung masayang pamilya. O maring ang ilan po sa inyo may childhood trauma, o hindi po naging maganda talaga ang ilan po sa inyo, yung buhay po ninyo ng bata kayo hindi naging maganda, hindi naging maayos, kaya gusto nyo talagang makabawi sa kung ano yung magiging pamilya mo, masaya, buo. Yan po, napakaganda po ng wish fulfillment na po yan. Yes na po, okay? If you believe, yes yan. If you believe na magiging abundant ka, maswerte ka sa negosyo o sa creative project mo na ginagawa, na pinag-iingatan mo talaga ng gusto, pinagtatrabahuan mo talaga ng gusto, double time, nagdo-double time pa ang ilan, o kaya ay nag-overtime, sobrang trabaho po ng ilan, no? Workaholic ka na ang ilan po sa inyo, no? Kasi gusto mong talagang ma-meet ang deadline, or mas mauna ka pa sa deadline, na mas maging maayos yung trabaho mo, na hindi ka talaga yung nagmamadali. Okay, pulido yung trabaho.
Ace of Pentacles, isa rin po itong sign ng success po ninyo, no? Talagang magiging maayos yung inyong Pentacles kasi ay dito po sa Earth, sa physical realm. Yan po. So, success po yan, no? Magkakaroon po ng malaking pagkakakitaan o puhunan o maganda po, no? Malaking investor po ito na makakatulong po sa inyo or investment. May namimiss ka pero gusto mo na ring may namimiss ka hanggang ngayon. Nakikita ko dito talaga mga ating dude, no, ng spirit team ko. May namimiss ka na maaring may contract so maaring ex-wife o ex-husband yung po ito dahil nagpirmahan na, may pirma dito, nagpirmahan na kayo na habang buhay pero maaring wala na siya or talagang nasa heaven na siya or nasa ibang yun na, kumbaga ay iba na po yung kanyang partner sa ngayon, pero gusto mo nang gumawa ng make new memories. Okay, sa ilan, no, mga ating dude, nandun pa rin yung sakit sa ilan pag nakikita nyo po yung mga photos ninyo ng dati, yung inyo pong dating minahal. So, maaring itatabi mo na po yun ng ilan or i-delete na ng ilan yung mga photos po, old photos. So, photograph, ayan. So, talagang susubukan mo na mag-move on at gagawa na yan. Make new memories. Gagawa ka na ng bagong memories sa bago po ninyong makikilala or bagong mamahalin. Kasi talagang definitely meron. Kasi 4 of Wands, sign po yan ng magandang commitment, bago, fresh. Ayan po, na may nagbo-bloom yung pagmamahal po, no? Yung relationship, yung commitment, leveling up kasi yan po ay mas malalim na commitment o kasal o kahit hindi po kasal, kahit live-in partner po kayo or magsasama na sa isang bahay na bubuo na ng pamilya sa susunod na lang, next time na lang or kung kailan po, no, kung kailan kaya na, ayan po, ay tsaka nyo na ipaplano yung kasal or ano man po yan na pwede pong civil wedding sa ilan muna, pero automatic yan po ay napakagandang relationship, commitment o kontrata. So, girl talk sa ilan po, no, na meron po dito na may oras na po ang ilan po sa inyo na okay, palitan po ninyo ito, no, kasi yung gender ay i-adjust nyo po kung kayo po ay male, female o LGBTQIA+, basta girl talk, pwede rin po na kayo po ng mga kaibigan po ninyo, ano man po yung gender, na magkakaroon ng panahon ngayon na lumabas o kaya po ay mag-bonding, magkwentuhan, lalo na po, no. Pwede pong online, video call, o kaya po yung personal talaga na magkikita-kita kayo, kakain sa labas, having fun, yun ang pinakamaganda. Happy single. So, maaari din po na yung mga kaibigan po ninyo ay single din po, o kaya ay solo parent, ayan po, basta mula pong kapartner sa ngayon at magbabanding po kayo, no, lalabas po kayo. So, mga ating dude, I know I mess up everything. Maring ito po yung gusto po ninyo sabihin sa significant person po ninyo or sa tao pong nagawan po ninyo ng pagkakamali or sa sarili po ninyo. Yun po yung gusto nyo sabihin sa sarili po ninyo or ito po yung gusto mong sabihin po sa inyo ng taong nakagawa sa inyo ng kasalanan o yun po, nag-cross the line talaga, yung sumobra talaga ng nakagawa sa iyo ng hindi maganda. Pwedeng past na po yan, no. You came closer than anyone. Wow, you came closer than anyone. So, nakita ko dito ay mga ating dude. Ano man po yung gender, mas malapit siya sa'yo kaysa sa iba. Mas malalim na yung connection. You don't know how hard it was to let you go.
You don't know how hard it was to let you go. Okay, meron din pong ayan, so maaring hanggang ngayon ay iniisip ka pa rin ng tao na to, no? Hindi necessary na kung ano yung mga signs na sinabi dito ng spirit team ko. Basta energetically, meron din po. Pwede rin po earth sign, fire sign, may water sign, may water sign, earth, fire, kompleto. Meron din pong air sign, fire, air, water, earth. So, kompleto po yan. Basta mga ating dude, naman po yung sign. Ito po yung nakikita ko na hindi siya makatulog. Hindi makatulog ng maayos o bigla-biglang nagigising. Yun po na hindi pa rin siya maka-move on. Naisip pa rin. Nagsisisi pa rin siya. Nandun yung mga panghinayang. Nandun yung energy na nanghinayang siya. Bakit hinayaan kanyang hinayaan kanyang mawala sa buhay niya. Yan, masakit din sa kanya. Pero maaring ito yung gusto niya sabihin sa'yo kasi maaring ang iniisip mo ay hindi kanya binigyan ng importansya. Hinayaan ka lang niyang mawala sa buhay niya. Ayan, hinayaan ka lang niya. So, pero ito yung gusto niyang idepensa. Kumbaga, ito yung gusto niyang sabihin sa'yo. You don't know how hard it was to let you go. Parang wala siyang choice kundi bitawan ka or i-let go ka. Ano man po yung rason? Hala, dalawa pa to. I couldn't let you get close to me. Ala, bakit naman? I wish I had treated you better. Ay, okay. So, mga ating dude, alam nyo, nakikita ko dito na nagsisisi yung taong nakagawa sa'yo ng hindi maganda. Na-realize, o ngayong March, marirealize niya na talagang, I know I mess up everything. Ginulo niya, sinira niya yung kung anong merong maganda na connection ninyo or nangyayari sa inyo. Nagulo talaga, nasira. Yun po yung energy. At kahit na dahil nga mapagpatawad ka, parang sa'yo ay itinulog mo lang kinabukasan, parang walang nangyari, na okay na yon, na kinakausap mo pa rin siya, na, alam mo yon, yung na tumatawag o nakikipag-video call ka pa rin, nakikipagkwentuhan ka pa rin. Ano man po ito, romantically or kaibigan or family member. Pero siya, nahihiya na siya dahil sa mga ginawa niya sa'yo, sa mga kasalanan niya sa'yo. I couldn't let you get close to me. Parang ayaw niya na tuloy na mapalapit sa'yo. Ayaw niya na magkaroon ng connection sa'yo. Kasi I wish I had treated you better. Sana man lang talaga, sana man lang talaga ay inayos niya. Kumbaga, tinrato ka niya na maayos. Mga ating dude. Merong gano'n na talagang ano man po yung gender o ano man po yung naging relationship nyo sa kanya or sa kanila, ito po yung gusto nilang sabihin sa'yo, I wish I had treated you better. Yan po. So, maaring kaibigan o family member po ito, romantic partner, boss po ninyo. Yan po, I wish I had treated you better. Meron din po meron din po dito na you don't know how hard it was to let you go. Hanggang ngayon ay mahal ka pa rin at ng tao na ito. Tumaasa pa siya na magkakabalikan kayo. Kasi ikaw pa rin pinapangarap niya na maging pamilya, maging romantic partner, nanay or tatay ng magiging anak niya. So, ayun po, basta nangangarap pa rin siya na magiging buong pamilya kayo. So, meron talagang sumira or gumulo ng buhay mo o ng sitwasyon mo. Meron din po na ito yung boundaries. Yan po, personal boundaries na parang gusto mo nang sabihin sa mga tao na ayoko nang maging malapit sa kahit kanino. Parang ganun yung gusto nyo sabihin. Gaano man
ninyo nakikita na gusto nilang maging ka-close ka ay or yun nga mapalapit or magkaroon kayo ng mas malalim na commitment o connection o relationship, ano man po ito. Okay, mga ating dude, kahit na sa business na tinuturing ka ng mga clients mo or business partners o mga nakaka-transaction po ninyo na parang gustong makipagkaibigan po sa inyo na hindi lang business partnership, hindi lang pera, hindi lang kumbaga hindi lang trabaho ang pinag-uusapan, na parang gusto rin nilang na maging kaibigan ka sa industry or sa ano man po yun na company or community, ano man po yan, or club or group, mga ating dude, ay talagang naglagay ka na ng boundaries na ayan na kahit sino ay ayaw mo na talagang mapalapit yan po sa kahit kanino. I couldn't let you get close to me. Meron din po nakikita ko dito mga ating dude na ano man po yung sign or ano man po yung gender. So, male, female, straight po na male, female, or LGBTQIA+. Meron po dito na mahal nyo yung tao na to or gustong-gusto mo talaga siya, kaya lang I couldn't let you get close to me. Ayaw mong mapalapit siya sa'yo. Okay. Kasi naisip mo siguro, ang nakita ko dito ay maari kasing alam mo na, nararamdaman mo na may takot ka sa, yun, nakikita ko dito ay fear of commitment, mga ating dude, na kaya ayaw mong mapalapit ng husto. Kahit gustong-gusto mo yung tao na to, ayaw mo talagang maging sobrang malalim yung commitment or magkaroon talaga ng commitment. Fear of commitment. Kasi naisip mo na baka sa huli ay ganun din. Mauwi pa rin sa ganito na masira kung ano man yung magandang connection or relationship. Kaya meron po ang ilan po sa inyo ay yun nga, may fear of commitment. Oops. Thank you, Spirit Team. Dalawa pa to. My life is not as together as it seems. We need to let each other go. Okay. So, maring ito yung sagot, yung sagot nyo po, no? Or, maring ito na yung naging response po ninyo sa tao na gusto po ang gustong sabihin sa you don't know how hard it was to let you go, na hinayaan ka lang niya na mawala sa buhay niya. Kasi ikaw na mismo rin talaga ang gustong bumitaw. We need to let each other go. Lalo na po, ng ilan po sa inyo sa nagkaroon po ng awakening, mga ating dude, na natapos na yung ganito, yung energy ng daydreaming, na wow, magiging happily ever after, kahit na third party situation ay naiisip mo dati, nagde-daydreaming, ilan po sa inyo, or vice versa, maring ito yung dine-daydreaming or pinapangarap ng tao na significant person na involved po kayong tatlo, no, love triangle or third party situation, na yung tao na to na minamahal mo at mahal na mahal ka rin, kaya lang may kapartner siya, hindi siya malaya, ay ang iniisip niya ay balang araw magkakahiwalay sila ng kapartner niya at kayo yung makakabuo ng magandang pamilya, kayo yung magkasama, nagde-daydreaming. So, ganun po yung energy, no, vice versa. Maring ikaw ito o yung significant person na ganito yung fantasy. Yan po. Pero, nagkaroon ng awakening o ng clarity, ng epiphany or ng ending. Kasi, napakarami na pong involved, marami nang nasasaktan, o ito po ay lumabas na, kumbaga nalaman na, nandiyan na po, no, yung energy na maraming maapektuhan. Meron din po na involved din ng bata or mga bata. So, sobrang komplikado na, kaya ikaw na mismo ang nagsabi na we need to let each other go. My life is not as together as it seems. Meron naman po dito na ilan po sa inyo ay ito po yung nakikita ng mga tao na masayang pamilya, buong pamilya. Okay. Hindi nyo lang, ito yung hidden.
ito yon na impormasyon na hindi nyo lang pinapaalam or sadyang hindi ka open book. Okay, so hindi mo lahat pinapakita or hindi lahat pinapaalam sa mga tao or sa public or sa social media na hindi okay ang family, pero ang pinapakita o ang pinoproject o yung nakikita ng mga tao ay okay kayo, buo kayo, masaya, ayan po. So, maaring ang ganon sa ilan, my life is not as together as it seems. Pero meron din po dito na yung taong minamahal po ninyo, no, at mahal ka pa rin po, ay hindi siya masaya. Yung akala mo yung ex mo masaya sa kanyang kapartner, sa may pamilya na siya, may anak or may mga anak na okay sila, nakikita mo ang mga post sa social media, nakikita mo pa rin na okay, masaya kasi nakangiti naman sa mga pictures, sa mga videos. Pero ang gusto niyang sabihin sa my life is not as together as it seems, kasi may kulang at ikaw yun. Kaya lang yun nga, sa ilan ay maring ikaw ito nagsabi sa kanya na we need to let each other go. Hindi talaga pwede. I couldn't let you get close to me. So nagkaroon na nag-disconnect. Ikaw o vice versa, mas may nag-disconnect. Aquarius, March 2023. Oops, lumipad na to. There and now. Ang ilan po sa inyo, no, ay hindi pa rin makaalis sa past. Okay. At ang ilan po sa inyo ay maaring daydreaming fantasy, nangangarap pa rin, nagwi-wish pa rin na baka sa future, ayan o. Kung sino po yung pinapangarap po ninyo or mahal po ninyo sa past, ay nangangarap pa rin kayo or nagpa-fantasize na sa future, now, sa ngayon, or sa susunod, yan po, sa future, ay siya pa rin. Yan po, 10 of Cups. Okay, hindi ko lang po sure kung ano talagang title ng song na to, na sa kanya pa rin. May song na gano'n na sa kanya pa rin babalik. May gano'n na parang or ikaw ito iniisip mo na sa'yo pa rin siya babalik. Sa kanya pa rin babalik, or sa kanya yung title. Oh, wow! Number 18, angel number 18 on 9. Success, abundance po ito mga ating dude. Clover. So, maari po na meron po kayong ganyang tattoo design, or meron po kayong pendant na clover leaf, o meron po kayong bracelet, pang accessories po yan, or keychain, or yan po, napakaganda po ng, ang ilan po sa inyo ay mahilig ka talaga sa clover. Ayan po. Yan po yung gusto nyong i-manifest, abundance, prosperity po sa buhay po ninyo. Definitely meron. 10 of Cups ay wish fulfillment, masaya. Sobrang saya po ito na energy. Ay mga healing po, yung mga wish po ninyo magkakatotoo. Tutulong na rin po ng divine. Yan po ay infinite abundance, o yung yan po yung rainbow ay sign po yan ng milagro. Maari pong miracles, blessings ng universe, ng divine, ng source, ni God, ng mga angelic realm, o ng mga angels, mga ating dude. Miracles, mga blessing, mga kahilingan po ninyo na magkakatotoo, or nagkakatotoo na po sa ilan, no? Sobrang dami pong confirmation dito na validation na yes talaga. Meron pong clover, may mga signs po, no, na may clover, may mga butterfly. Ang nakikita ko dito mga ating dude ay nagbabago na talaga kasalukuyan yung buhay po ninyo, na wala na kayo sa cocoon stage, kasi nakikita ko dito ay butterfly na talaga. As in, kahit maliit na butterfly, as in may pakpak na talaga, no. Hindi na siya cocoon.
tapos na kayo sa cocoon stage, sa mahirap, or patapos na. Kasi, ayan, magkakaroon ka ng ilan, maaring ngayon pong March, magkakaroon ka na ng maliit na pakpak. Ayan, pakpak. Yan, magiging butterfly. So, transformation po yan mga ating dude, pagbabago. Kasi papunta ka na dito sa wish fulfillment mo, sa kahilingan mo na magkakatotoo. Miracles and blessings. Naririnig ko dito mga ating dude ay meron ding 32, maaring edad mo ito, 32 or 23 or 5. Angel number 5, 555, 18. Angel number 18 or 9, 999. 10 or 11, 11, 111. Meron din po na maaring ang pangalan mo ay Milagros. Mila. Yan po nakita ko dito. Mila, Milagros, Maricel, Mark, Moises, Ten of Cups. Ang naririnig ko dito mga ating dude ay 10 commandments o 10th generation. Oh, ang naririnig ko mga ating dude ay mula sa iyo hanggang sa 10th generation, sa mga susunod pa na henerasyon mga ating dude ay talagang nakatadhana kayo na maging abundant, maging matagumpay, magagaling kayong mag-manifest. Talagang nandyan yung energy ng manifestation, or meron po talaga kayong spiritual gift na healing, kayo po ay spiritual teacher, o meron, basta may kakayahan kang magpagaling, magbigay ng liwanag, magbigay ng milagro. Yan po sa mga tao, or kagalingan, no? Kagalingan, healing. Wow. Ang ilan naniniwala po sa mga anghel or archangels na walang imposible, no? Walang imposible. Lalo na pag nag-meditate or nagdasal po talaga ng taimtim. Yung intention po ninyo, ayun, no? Intention po ninyo ay naka-align sa angelic realm, sa spirit realm, sa universe, sa celestial beings or entities, mga ancestors po ninyo. Sobrang connected po kayo sa divine o higher realm. Wow. Kaya maraming milagro talaga na nangyayari, or mas mangyayari pa ngayong March. 45, 9 ulit. 45, sumaring ito ay edad mo, o kaya po ang ilan po sa inyo ay April 5 po kayo. Merong significant po dito na April 5, 45, 9, 999. Time to go. Maaaring kayo po ay aalis, relocation, lilipat, magmamigrate, pupunta ng ibang bansa, mamamasyal, vacation. May bago po na pinto na magbubukas po para sa inyo. Malaking opportunity para sa ilan, no? Pero kailangan mong lumabas sa comfort zone mo. Kailangan mong mag-take ng risk. Kailangan mong subukan kung anong meron sa kabila. Meron ako naririnig, see you on the other side. See you. Meron kang, ang nakikita ko dito ay may magandang naghihintay sa'yo sa kabila. Pero kailangan mo ng courage, kailangan mo ng katatagan, kailangan mo mag-take ng risk, kailangan mong subukan, kailangan mo maging matapang, kasi ikaw lang mag-isa sa biyahe. Ang ilan, ikaw lang mag-isa papunta doon, ikaw lang yung mag-isang lulusot doon, kasi ikaw lang yung may abilities, ikaw lang yung may unique na kakayahan at katatagan. So, pag nakalusot ka dyan sa kabila, time to go. Kailangan na talaga. Ang ilan ay maring ito ay sa relationship, romantic relationship na talagang nagpahirap sa iyo ng husto. Time to go. Ang ilan ay overdue na, sobra na, overstaying. Ang ilan po sa inyo na sobrang tagal mo nang nagtiis, dapat noon pa, kaya lang ito na yon mga ating dude, paalala, time to go. Na
gawin mo naman yung gusto mo, yung magpapasaya sa'yo. At soulmates, ayan, maaring ito yung naghihintay sa'yo sa kabilang ano man ito, no? Kung saan ka man papunta, ano man tong journey mo. See you on the other side. O yan po ay ang ilan ay kung sa spirituality, mas lalo pong magiging connected po kayo sa spirituality, sa spiritual po ninyo, no? Sa connection sa divine, sa universe, sa mga ancestors po ninyo. Kaya ito ay mas mataas na dimension. Ang ilan ay pataas ka, no? Leveling up, mas mataas. So mula sa 3D dito sa earth or realm, physical realm, ay pataas po. Ascending, nakikita ko dito, ascending, pataas. Palabas ka na sa yung sa kung anumang mahirap na sitwasyon ay leveling up, pataas, ascending sa ibang dimension ng ilan. So maaring ang iba po sa inyo ay malalaman mo na hindi lang pala magaling ka sa manifestation, or yung may mga milagro na nalalaman mo na posible pala talaga lahat. Meron din dito na matutuklasan mo na meron ka palang telekinesis, ganun po, telepathic, mga ganyan po, or astral travel, mga yung spirit, yung soul po ninyo ay naglalakbay po sa ibang dimension, sa higher realm. So, soulmates, mga tenglud, maaring sa pag-alis mo ay doon mo na makilala or matagpuan ng iyong soulmates or twin flame or soul connection po ito. Pwedeng romantically o kaya ito yung talagang yung mas magandang commitment po, no? Or business partnership, o mas matino at mas mabait na amo or boss or employer o best friend, kaibigan po yan ang ilan. Or kliyente. Soul connection. Meron ako nakita dito, mga tenglud, na yung mahal po ninyo sa buhay na nasa heaven na po ay siya, kung maaaninag nyo lang po na meron pong mukha, para pong yan po may mukha po sa ulap sa heaven. Yan po, maaring ito po yung inyo pong ancestor o yung inyo pong mahal sa buhay po na nasa langit na po, na kayo po ay binabantayan pa rin hanggang ngayon, or nagsisend po ng pag-ibig, ayan, ng pagmamahal sa inyo. Yun, nakatingin siya sa'yo. Ewan ko kung maaninag nyo po ito na may mukha po ng parang babae po ito, na female na ancestor po ninyo. Ayan, mula po sa heaven, nasa langit siya, nakatingin siya sa'yo. Or gusto niya talaga na magkaroon ka na ng twin flame or soulmates, na matagpuan mo na yung taong, yung romantic partner o taong magmamahal sa'yo ng totoo. Ayan, yan po yung pangarap ng ilan. Happy family, 10 of cups, wow, wish fulfillment. O ano man po yan, ang ilan naman po ay masaya naman po sa inyong relationship. Ang ilan naman po ay masaya dahil okay ka naman as single, kasi nga po yun po ang ilan ay happy single. Masaya po kayo na wala pa pong ka-partner at naniniwala sa divine timing kung kailan ibibigay ni God yung inyo pong magiging asawa or romantic partner. Ay okay lang, hindi ka nagmamadali. Basta meron kang panahon sa iyong mga kaibigan, lalo-lalo na sa sarili mo, happy single, o self-care, self-love po yan, no? Nourish ang sarili. Alagaan po ang sarili po ninyo at mag-let go or umalis. Walking away yung energy. Meron talaga kayong iiwanan, lalayasan, o magdi-disconnect na po talaga kayo. Mentally, emotionally, pwedeng physically, as in aalis ka na, or hayaan mo nang mawala yung tao na to, or i-let go mo siya. Merong ganong energy. Hindi ka yung aalis physically, pero hayaan mong umalis na yung tao na to sa buhay mo. So, walking away kasi marami ka na natutunan, marami ng lessons, life lessons, yan po, na natutunan, na mas okay yung sa ilan ay single, ayan po,
Pero yung mga wish po ninyo para sa family po ninyo, mga kapatid, mga magulang po ninyo, kamag-anak, hanggang 10th generation po yan, abundance, okay, prosperity. Wow, ang ganda. So yan po, ingat po kayo palagi mga ating dude. Salamat po.